Nanay Josephine, ano po ang inyong reklamo? Mga anak ko pong mga bastos. Lalo na po yung dalawa. Yung panganay at saka yung sinundan ng bunso. Nagkakasagutan po kami at hindi kami nagkakasundo sa ngayon. Paano ho kayo nababastos? Paano ho kayong hindi tinatrato ng mabuti? Yung isa po nasa Montalban, pero malayo po ang bahay niya sa akin. Tapos yung pinakapanganay ko po yung nasa Marikina. Doon po ako nagmamanicure. Nagkikita kami pero hindi kami nagpapansin sa isang ina po. Natural lang po siguro na ako'y masaktan. Nanay, meron silang sinasabi kung bakit sila nagbago. Kasi pagkatapos nyo maghiwalay ni Tatay Nerio, ngayon nung kayo'y nagkaroon ng relasyon kay Tatay Cesar naman, doon sila nagkaproblema. Dahil daw binabastos sila. Kung ikaw halimbawa ay makikipaghiwalay kay Tatay Cesar, ang sabi nila ay kukup-kupin namin muli ang aming ina at mamahalin namin siya at kakalimutan ho namin ang mga nangyari. Ano ang nais niyong sabihin? Sana nga po magkaganon. Dahil bilang ina, Tito Boy, nung naghiwalay kami ng walang hiya nilang ama, ako ang bumuhay lahat sa kanila. Para ako'y kumapit na lang sa patalim. Napatulang ko si Marlon, namatay na po. Tapos yung Cesar po, kaibigan po talaga ni Marlon kasama sa trabaho. Parang hinabili na lang po ni Marlon. Nabilhan naman po ako ng kahit rights lang po, maliit na bahay, na matirhan ko dahil naawa sa akin. Dahil po bilang ina, may pamilya sila, ayokong maging pabigat. Pero hindi ho nila matanggap itong aking kasama sa ngayon. Hindi ko sila inobligan, igalang yung tao. Pero wag naman po sana yung kabastusan. Paano naman siya gagana? Siya rin naman una nang babastos sa amin. Opo, kagaya po ng lahi niya po. Nasa gate pa lang kami, sama na ng tingin sa amin. Masakit ang loob ko sa kanila pag may sakit ako. Hindi po ko nila madalaw. Pag sila mawalang gatas yung anak ko, gumagawa po ako parang kahit hindi ko kaya. Matagal na panahon, gusto ko magpahinga na magmanicure. Kahit masakit na ho yung mga kamay ko, hindi ko pa rin magawa dahil naaawat pa din po ako sa kanila. Bilang isang ina ho, hindi ko rin sila matiis. Pero lagi ho ako nagka-question sa isip ko, bakit sila ganyan? Pag hindi ko natutulungan, nagkagalit ho sila sa akin. Hindi ko ho iisipin mag-asawa uli kung may matatakbuhan po akong pamilya. Dahil wala na po, mag-isa lang po ako talaga sa buhay. Po sila na lang ho ang tanging pamilya ko. Ang asawa ko, sundalo ho yun dati. Babae ng babae hanggang ako pa ang inaaway ng babae. Nanay, hindi ho kaya nagagalit sa iyo si Nerissa ay dahil ika niya, patawad po sa word na gagamitin ko, dahil kayo po ay kasalukuyang kabit ni Tatay Cesar. Opo. Totoo ho ba ito? Opo. Kahit sino po galit sa maging pangalawa. Late ko na rin pong nalaman na may asawa si Cesar na inamin niya rin sa akin. Actually po, kinausap ko siya. Kung pwede, umuwi ka na. Ayaw naman din po niya ako iwan, pero sinubukan niyo hubang kausapin ng iyong mga anak, lalo na itong si Nerissa at saka si Emil na huli niyo nang nalaman, meron hubang effort para mapag-usapan, para magkaunawaan kayo? Gusto ko po talaga yan, Tito Boy, makausap silang lahat. Tuwing mag-a-attend ako, halika mag-usap tayo, open forum tayo, tuwing New Year, dahil yun lang po ang talagang parang magsasama kami. Ano ang nangyayari ho? Mangyayari, alak muna. Hanggang magkakainitan, hanggang magsusuntukan. Ngayon, hindi po sila magkaintindihan, sila. Si Emil naman mukhang iba ang problema. Parang masamang kanyang loob dahil ayon sa kanya ay hindi mo siya naalagaan, napabayaan mo siya, at isang beses kayo nagpang-abot ng kanyang kinakasama, na muntik makunan. Alam niyo ho ito? Yung buwisit na babaeng yan. Napakabastos po ng babae. Sinungaling po yan. Dahil sa'yo, natuto talaga yung anak ko ng kabastusan sa akin. Hindi naman po siya talagang dating ganon. Minamatay niya nga yung bahay ko. Nilalait niya. Puro lona na lang yung umaano sa bahay ko. Ting uulan din yung loob ng bahay. Nakakahiyaman po sabihin, yun po talaga yung totoo. Oo.
Nerissa, nagkasakit yan. TB. Payat-payat niya. Ako ho nag-alaga ng anak niya. Tapos, bandang huli, ang dami niya pa sinasabi sa akin. Anong tawag doon? Wala ka utang na loob. Kaya nagbitiw ho ako sa kanila lahat ng salita. Kahit ampun ako na pinalaki, hindi ako nang walang hiya doon sa aking ina. Tandaan ninyo, lahat ng ginagawa niyo sa akin, kayo rin ang magsasuffer. So, ang gusto mong mangyari, Mami Joy, ay mabigyan ka ng pagkakataong makausap itong iyong mga anak. Opo, Sa iyong puso, gusto mo maayos ang iyong pamilya. opo. Okay. Kung talaga sila makontrol. Kung sagutin ako, sasabihin nila, handa ka bang hiwalayan, Cesar? Handa ako, willing ako. Pero kayo, ano ang maipapangako niyo sa akin? Kaya sabi naman nung matanda, paano kitang iiwanan? Ganyan naman ang trato ng mga anak mo, di isa walang makatulong sa'yo. Yun lang akala nyo. Hindi nyo pa kasi nasubukan. Gusto pa nila, ikaw pa ang hihinga ng tulong. Wala ba silang isip? Hindi ba sila nakakaramdam? So, problema ito ng relasyon sa mga anak. Maya ay makakausap po namin si Nerissa at si Emil. At tingnan ho natin, Mami Joy, kung anong ating magagawa. Kasama ho natin si Kuya Alan at Ate Pia. Nerissa, Emil, narinig niyo ang sinabi ng inyong ina, si Mami Joy. Ano ang nais niyong sabihin? Opo, may mga katotohanan po yung mga sinasabi niya. Pero iba po doon. Yung sabi ko po na, hindi po. Mag-umpisa tayo doon sa mga totoo na sinabi niya. Na, yung sabihin kami po, nagagalit po kami sa kanya, gawa po ng yung asawa niya, na ngayon ang kinakasama niya, nagpapakita sa amin ng ng paggalang. Tutusin napakawalang respeto po ng kinakasama niya ngayon. Hindi naman po kami magkakaganito sa kanya kung maganda po yung pakikisama at pagkita po. Paano ba siya makisama sa inyo? Kaya po nang pupunta po kami doon sa bahay niya, lagi po kaming Nakasinghal. minamatap po, nakasinghal. Parang gusto po yung yakaping parisin po agad. Sasabihin ng nanay namin na ayaw namin siya dalawin, mapuntahan. Paano namin magagawa yun ay kung nasa pinto pa lang po kami? Nakasinghal na kagad yung niya, Lalaki kinakasama niya ngayon. Kulang na lang pagtabuyan kami. Magaling po magparinig yung niya, kinakasama niya. Kasi sino pong tatagal doon ang anak niya? Oh, di naman ganun, ay. Di naman ganon. O, nandito na naman yung mga yan, may mga kailangan na naman. Lagi pong ganun. Kaya kahit sino pong anak ang gaganahang pumuntas doon sa kanya. Paano, pupunta lang kayo pag may kailangan kayo sa akin. Pero pag may sakit ako, dinadamayan niyo ba ako? Tapos sasabihin niya sa akin, opo, andun po tayo na pinagkasakit po ako. Natulungan po niya ako noon. Kasi nga, gawa nga po na yung may baby po ako. Sa kanya ko po talaga muna pinalaga kasi baka po mahahawa yung baby ko. Laking pasasalamat ko po yun. Utang na loob. Kasi nanay ko po siya. Isa ngayon po, ang inaano ko po sa kanya, kahit gusto ko po siyang kupkupin, siya pong may ayaw. Kasi hindi rin po niya matalikuran yung kinakasama niya Kaya niya po. ngayon. Paano Yun po namin siyang matulungan po, gawa ng nilain niya po, malamal niya po yun eh. Dahil ang katwiran nga po niya, nung time daw po nawala, yun lang daw po nakatulong sa kanya. O sabihin na po natin na, Tito Boy, na nung una pong pakita sa amin nung kinakasama niya, maganda po. Siguro, totoo po siguro yung kasabi na, sa una ka lang magaling. Sa uli. Ganun po. Nagpakita po ng kabutihan nung una, pero nung nakilatis na po namin yung ugali, ang sama po talaga ng ugali. Hindi talaga po masikmura. Yun talaga ang problema doon. Opo. Yung ugali ng Kinakasama niya. Opo. May issue ba yung may asawa yung kanyang kinakasama? Opo, isa pa po Meron yun. Dahil ang tatay ko po talaga is talagang babaero. Lagi po akong kasama ng nanay ko na susugod kami sa tatay ko. Binabanata ko yung kabit ng tatay ko. Kami talagang mag-ina ang tandem talaga. Pero sa bandang huli, malalaman po namin nung nagsasama na sila na may asawa tong lalaki. Ngayon, inaano ko po siya na may asawa yan. Alam mong galit tayo sa kabit, tapos ikaw kumabit ka dyan. Wala na daw siyang gagawa, nandyan na daw. Napamahal na din daw po sa kanya. Sabi ko, hindi ka tuwitan yan, ma. May pamilya din yan. Sabi ko,
sa akin ka, ako naman ang panganay, sa akin ka na lang, sa amin ka na lang. Total, okay naman ka ako, kahit nangungupahan tayo, kahit mag-hirap ka, ano nakahain, pagsaluhan na lang. Ayaw po niya, ayaw din umano sa kanya ng lalaki. Anong trabaho mo, Nerissa? Ako po, wala po, sa bahay lang po ako. Okay. Paano kayo nabubuhay? Yung asawa ko po, nag-delivery po. Siyang nagtatrabaho. Opo. Pero tama ba yung aking narinig na kaya mong kupkupin ang nanay Opo, kaya ko naman po. basta huwag lamang ipagpatuloy yung kanyang pakikisama Opo. Opo. doon sa Tatay Cesar. May sinabi si Nanay Emil na Opo. hindi magandang ugali ng iyong kinakasama, nababastos siya. Ano ang panig mo? Hindi po totoo yun, Kuya Boy. Pero mahal niyo ang nanay niyo. Opo, Kuya Boy. Mahal na mahal po namin. Magulang po namin yun eh. Kasi nag-iisa na lang po siya sa amin eh. Kaya gusto po namin talaga, makasama po namin siya. Ilang Pasko na rin po na hindi namin po siya nakasama. Kaya sana nga po, ang ano lang po namin, makasama po namin siya. Tulad ngayon, malapit na naman ang Pasko. Hindi na naman namin siya makakasama. Kasi mas ginugusto niya na mas kasama yung kinakasama niya ngayon. Kaya sana nga, sabi ko nga po sa kanya kung may pagkakataon, gusto ko siya talaga makausap din. Kasi nangyayari, magkakasalubong kami sa daan, parang wala lang po. Mangyayari Ano po? ngayon yan dahil yun din ang gusto niya na sana'y kayo magkaharap-harap at magkaroon ng pagkakataong mag-usap. At sana'y ang dasal natin ay magkarinigan. Importante na naririnig niyo siya, naririnig niya kayo. At tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Kasama natin si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat po.